Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At heto, ipagpatuloy natin ang mga updates patungkol po dito kay Yusek Cabral. Okay? Pag-usapan natin, una dito, yung si John Vic Remulla ay nag-react na po dito sa pagkamatay nitong si Yusek Cabral. No? At medyo may sablay po yung reaction ni John Vic Remulla. Yan po ang ire-react natin ha. May konting sablay. Di ko lang alam ha kasi ilan sa mga netizens ay hindi po nagugustuhan ang kanyang reaction. Okay? At heto, pag-usapan rin natin itong sa Saganang Mamamayan dito sa programa ng Net25 na in-interview itong si Senator Marcoleta at itong si Congressman Liviste. Na nabanggit pala dito ha, bago nitong nangyari itong insidente nitong si Yusek Cabral, ay hinahanap na pala ang computer nitong si Yusek Cabral. Tapos, nawala na ang computer doon sa DPWH. Hindi na mahanap-hanap ang computer ni Yusek Cabral. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Okay? Magre-react tayo dyan. At heto pa rin, no? Bidang-bida itong si Congressman Liviste. Marami po ang humahanga dito sa congressman na ito. Ano? Kasi ang dami po niyang nangyari na mga interviews na pinipilit ng mga mainstream media na ibalik ang usapan patungkol po kay VP Sara. Patungkol po sa siguro yung mga confidential funds ni VP Sara. Tapos pinag-usapan yung national budget ng Office of the Vice President na bakit raw from 700 million nabalik yun sa mga 800 million. Wala nang patumpik-tumpik itong si Liviste. Talagang sinuplak niya itong itong news anchor na ito. Okay? Bakit naman tayo pag-uusapan natin yung 800 million? Yung mga allocables sa mga congressman sobrang laki, 'di ba? Pinipilit nilang dinadivert kay BP Sara na hindi nyo nga pinapansin yung sobrang kalakihang korupsyon na nangyari sa bansa natin. 'Di ba? Sablay. At heto pa, magre-react rin tayo dito sa update. Ang dami natin topic ngayon, no? Itong sa ICC, no? Ang prosecutors ay nagsasabi na ito raw si former President Duterte ay parang pinipeke raw ni Duterte ang impairment to avoid trial. Meaning to say, pinipeke raw ni Duterte na meron siyang memory issue. Yan. Alam nyo naman, ICC, bias na. Very obvious na bias ang ICC. Mamaya, babasahin natin yan at pag-uusapan rin natin yung issue na yan. Okay? At higit sa lahat, gusto kong ipaalala sa inyo kung ano yung sinabi ni VP Sara dati. Sabi ko talaga sa sarili ko, tama talaga si VP Sara sa kanyang mga sinasabi noon. Noong nalaman ko na si Yusek Cabral, no? Na nawala na si Yusek Cabral, naalala ko tuloy yung sinabi ni VP Sara. Ipaparinig ko sa inyo ha, mamaya, okay? Pero bago natin pag-uusapan ito lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong dito sa Saganang Mamamayan, dito sa programa nila.
nawala pala yung computer ni Jose Cabral dyan sa opisina ng DPWH. Grabe naman yan. Oh, nakapagtataka bakit nawala yan, 'di ba? O heto, panoorin natin itong video at tayo po'y makinig, okay? Maikli lang naman ito pero dapat nating malaman ito para makonect-connect natin ang istorya patungkol po dito kay Jose Cabral, okay? Play. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo. At Ito yung masakit pa dito. Bago nawala ang computer ni Jose Cabral dyan sa DPWH, akala nitong si Congressman Leviste na may kopya ng ang ICI. 'Di ba? Kasi importante yung mga dokumento doon sa computer ni Jose Cabral. Nandoon na lahat ng mga information doon kung sino yung mga nabigyan ng projects ng flood control, sino yung mga merong reward doon, sino yung na-rewarda ng mga proyekto. Nandoon na halos lahat, sabi ni Leviste. Tapos ngayon, bakit kayong mga taga-ICI, yun lang naman ang trabaho ninyo, wala pala kayong kopya? O sinasadya ninyong walang kopya? Hindi kasi importante eh. Importante talaga itong computer ni Jose Cabral na hindi na mahanap ngayon. Ang tanong dyan, mahahanap pa ba yan? Diba? Bakit? Nililinis nyo na ba? Para hindi mapunta ito sa mastermind? Di ba? May tinatakpan ba po tayong mastermind? Takot ba po tayo? In the first place, noong bumuo itong ICI na ito, dapat bago ninyo sinimulan ng investigation, ginather na ninyo lahat ng information dyan patungkol sa flood control. At isa na dito, yung computer nitong si Jose Cabral, dapat kinopya ninyo na lahat ng dokumento. Di ba? Pero wala sablay halata itong ICI na ito, kontrolado pa rin ng bangag. nalaman ko na nawala pala ang mga computer Wow! ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... Sa Region 4 yung sakop. nasunog eh. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Imagine ninyo yan, ito yung computer ni Jose Cabral ang pinakamaraming impormasyon patungkol dyan sa flood control. At even, yung mastermind dito sa flood control na ito, dito na sana matutuklasan natin kung sino ang saan napunta. Ay nako. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, Yusek for ito yung planning services. Sa planning services na yan, Diyan magsimula lahat Diyan magsimula lahat bago makaskade yung mga proyekto ng flood control. So importante talaga. lahat ng applications hawak niya eh. Opo. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan kayong dalawa congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Okay. Alam niya kasi gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion eh. Opo. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So Theory lang itong ginawa ni Marcoleta example ba? Kaya importante ang computer na ito.
kasi pwedeng mangyari itong mga pinagsasabi ni Marcoleta. Sabi niya, Congressman Jen, Opo. May allotment ako eh. Diba? May pera, may ano ako, pondo. bibiling ko na yung ano nyo, yung allocation nyo. Opo. Pag binili niya, siya na ang mag-execute. Sana maging Imagine movement. niyo yan. Oh, ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon? Sa district? Isang bebenta, bago pa nasa net pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may niya. paunang ba? Ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdag Nasa NEP pa lang, wala na, sigurado na ang korupsyon. Grabe. sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Imagine niyo yan ha, dyan sa opisina ni Jose Cabral, nandyan pala yung nangyayari yung mga bentahan na yan. 'Di ba? So, yan ha, dagdag impormasyon po ito sa opisina ni Jose Cabral. Ngayon naman, ang susunod nating pag-uusapan ay ito ngang si John Vic Rimulya. Ito. Pag-usapan natin ito kasi ito na yung reaction ng DILG Secretary patungkol po sa nangyari. Di syempre, mag-e-expect tayo na kakampihan itong si Jose Cabral ng gobyerno. Kasi syempre, namatay yung tao, di ba? Tapos, hindi tayo manghuhusga kaagad na it was an accident. So, dapat, there should be a thorough investigation kung may foul play ba o posibleng nangyari. Pero, marami sa mga netizen ang nakapansin na parang sablay ang komento nitong si John Vic Rimulya. Unahin muna natin itong sa Billionaire News Channel. Ang title is, sinabi raw nitong si John Vic Rimulya na baka may budol. Ito yung lakihan natin. Yan. Baka may budol. Budol play. Baka may budol play. E di syempre, nung una kong narinig ito, sabi ko, at least si John Vic Rimulya ay hindi naniniwala kaagad na aksidente. Okay? So, Interior Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya raised the possibility of a staged death after the body of former Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral was recovered from the Buid River in Tuba, Benguet, saying authorities are verifying her identity beyond family recognition. Ayan. Rimulya said, Cabral, who has been linked to the allegedly anomalous flood control projects, is undergoing autopsy and DNA testing. So meaning to say, ang katawan po ni Cabral ay inaalam pa ang katawan kung siya ba talaga. Kasi kahapon nung nakita natin, binabalot na po ng foil. Foil pala yung term nun eh. Binabalot ng foil para siguro hindi matampered yung mga marks or yung sa katawan. So ngayon, syempre autopsy. Ngayon, whether foul play was involved, while investigators review potential lapses in the initial handling of the crime scene. So, si Rimulya, ito si John Vic, hindi kaagad siya naniniwala na yung katawan na yon ay kay Cabral. Okay rin naman, no? Which is, pwede, kasi hindi naman natin nakita yung mukha. Siguro, hindi pinakita yung mukha kasi for the respect, no? So, hindi ko maintindihan si John Vic na sasabihin niya sa media na baka binudol tayo. Baka nagpalusot. Kasi ito raw si Cabral ay sangkot talaga sa flood control. Okay?
may kasalanan siya sa flood control. At baka, ang understanding ko baka raw itong si Cabral ay gumagawa ng eksena na gurgur-gurguran. Na ang talagang hindi naman siya yung katawan na yun para makaiwas. Nangyayari yan sa mga palabas, di ba? Na pinipeke mo yung nagurgur ka. Pineke mo yung nagurgur ka. Sa pagkaalam ng publiko, wala ka na sa mundong ito kasi nagurgur ka na. Pero ang totoo niyan, buhay ka pa. Yun ang unang reaksyon ni John Vic sa pagkakaintindi ko while the investigators review the potential lapses in the initial handling of the crime scene, he added that Cabral's cell phone and electronic device will be analyzed subject to proper legal authority, which is tama rin naman. Ang delikado nito, syempre ito sina John Vic Rimulya ay kakampi ito sa administrasyon. Yan talaga ang masakit. Hawak nila yung cellphone. Hawak nila yung ebidensya. Di syempre, kung merong doong mga ebidensya na kasabwat niya ang mga mastermind itong si Cabral, wala na. Erase na lahat. Di syempre, pag si John Vic, ano talaga ito? Kakampi talaga ito sa admin. Mai-erase lahat ng ebidensya doon. Ano lang nila doon, ang hindi lang nila i-erase doon, yung mga people involved sa mababa. Yung mga big fish, wala na. Anong assurance natin na honest kayo, John Vic? Yun ang unang tanong natin. Sabi niya, baka may budol play dito, manigurado pa tayo. Manigurado pa raw siya. At heto pa, instead na, ito yung nasasaktan ko talaga sa sinabi ni John Vic. Instead na makiramay sila dito kay Cabral, ito pa talaga yung sinabi niya. Ito. Hindi pa rin, ito binalita ito ng Nightline News, no? Sister company yata ito ng SMNI. Hindi pa rin umano makakaligtas ang sino mang nagkasala sa batas sa kabila ng kanyang pagpanaw. Ito ang babala ni Department of the Interior and Local Government. Yung mga sangkot dyan na involved ni Cabral, hindi para yun ang una kong pag-understand. Hindi para kayo ligtas. Secretary John Vic Rimulya, kasunod ng balitang pagpanaw ni dating DPWH Yusek Cabral, Huwebes, December 18. Si Cabral ay isa sa mga dating giit ni Rimulya sa mga taong bayan, to the Filipino people, we assure you that no one is sacred. That itong pagkamatay niya, whatever act can protect you from the government recovering stolen money of the people. So ito kung ang narrative nito ay ginurgor si Cabral para mapagtakpan yung mga kasalanan, sabi ni John Vic, hindi pa rin kayo lusot. Imbestigahan at imbestigahan nila. Sa ito mismo ang sinabi ni John Vic. Mga akusado, mag-isip-isip kayo. Meaning to say, yung mga nagkasala sa flood control. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin. Babatakin? Parang alam ni BBM yung babatakin Bakit kasi babatakin yung ginamit ninyo na word? Baka alam nyo naman si Presidente, alam lahat. Alam niya itong babatakin. Anong babatakin nila? Ibabalik sa taong Pilipino ang lahat ng ninakaw. Ayan. Maraming mga netizen ang parang tumaas yung kilay. Kasi instead na makikiramay ka, kasi siyempre, nagurgur na yan dapat
sadyang mga nakikiramay ka na lang. Huwag mo nang sabihin pang, 'di ba? Hindi naman natin depende na yan ni John Vic. Sana nakiramay ka na lang kaysa nag-comment ka pa. Bago ka siguro nag-comment, no, naimbestigahan mo na lahat ang tungkol sa pagpanaw niya. Yun ang sablay niya dito eh. Okay? So kayo na mga audience ang manghusga dito sa insidenteng ito. Okay? Ano sa tingin nyo? Tama lang ba ang ginawa ni John Vic? Tama ba ang mga hinala ni John Vic? Tama ba ang kanyang mga pinagsasabi? I-comment nyo ha. Babasahin natin yan. At heto, ano bang susunod natin pag-usapan? Eto, dito mo talaga makikita itong si Leviste. Paano niya sinuplak itong mga mainstream media. Pinipilit ng mga mainstream media na ang issue ay tutukan natin si BP Sara para masira si BP Sara. Ganun naman talaga ang naratibo ng mga mainstream media. Pero hindi po nagpadala itong si Leviste. Panoorin natin ang buong video. Play. Speaking of efficient spending of money, the Office of the Vice President got back its original budget. Itong interview na ito, ang pinag-usapan rito, yung mga korupsyon na nangyari sa gobyerno na billion-billion po ang ninakaw every year sa mga budget na ginagawa ng Pero itong news anchor na ito, pinipilit talaga na ipasok nila yung pangalan ni BP Sara na isa siya sa mga dapat i-question sa mga corruption rin. Tingnan nyo paano sinuplak nitong si Leviste. Proposed, which is 889 million. This was already reduced to 733 million Budget yan ni BP Sara ang pinag-usapan in the House. Pero mukhang ibinalik. Are you for that? Increasing back the budget of the Office of the Vice President? That's not even half the allocable of one congressman. So I think it's more important to focus on how we can slash the budget based on the allocable numbers of the budgets of congressmen. Diba? Speaking of Ano sabi ni Leviste? Let's not focus on that. Let's focus on itong mga kongresista na mas malaki pa yung mga budget. Billion-billion. Sablay ka, no? Napahiya ka tuloy. Huwag nating pag-usapan yan si BP Sara. Hindi corrupt si BP Sara. Ay, nako. It's not corrupt. Okay, so napahiya siya doon. Ito. Ano yung susunod natin pag-usapan? Itong ICC naman. Ito. Pag-usapan din natin ito kasi sablay rin itong ICC na ito eh. Teka muna. Ito. ICC update. Ayan. Ito yung lumabas na balita. Sabi dito, pinipeke ang cognitive impairment. Sabi ng ICC. Iginiit ng ICC Office of the Prosecutor na nasa tamang pag-iisip si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa legal na proseso ng korte. At sinasadya umano nito na bumagsak sa kanyang mental assessment. Okay? So, ayan, binasa natin ang buong nito. Ang totoong nangyari. What does this mean? Okay? Duterte's lawyers claim, ang mga sina Kaufman, he can't think clearly or defend himself. They said, this should stop the case. So ito yung ipinaglalaban ng kampo ni Duterte na hindi na natin dapat si Duterte is not fit for trial. Kasi meron na po siyang tawag diyan? Ang kaniyang pag-iisip ay hindi na masyadong ganun ka tulis, okay? Tapos ang sabi ng prosecutor,
prosecutors and independent doctors, meaning to say, ang mga taga-ICC sa loob, at meron sa loob ng ICC, meron yang mga sariling doktor dyan, yung independent doctors. Okay? Na yun ang ginagamit nila mga doktor sa mga kaso-kaso nila dyan. Okay? Prosecutor and independent doctors, tinitingnan ng carefully and found evidence that he is capable enough to take part in the legal process. E di syempre, yung sa loob ng mga doktor dyan, kasabwat rin yan sa ICC. Kasi independent doctors yan sa loob yan So, ayon sa kanila, si Duterte raw ay fit for trial. Ano siguro ginawa nilang investigasyon na sa tingin nila is fit si Duterte sa trial. Number 3, because of the dispute over his fitness, the key confirmation of charges hearing, a step before full trial, was postponed for months. But now, the court is moving closer to resuming the proceedings. So, ibig sabihin, itong kaso ni Duterte ay na medyo nahinto ito dahil sa issue na ito. Okay, ngayon, na napag-alaman na ng mga taga-doctors dyan sa loob ng ICC na fit pala si Duterte kasi inakusahan nila si Duterte na namimeke si Duterte ng kanyang utak na na hindi na gumagana masyado. Pinipeke raw ni Duterte. Ngayon, for clarifying, feigning cognitive impairment. Meaning to say, when people say Duterte might be feigning, nagpipretend raw si Duterte. Pretending cognitive impairment. Meaning to say, nagpipretend si Duterte na medyo may ang kanyang utak. Diferensya. In layman's term, ina-explain ko ito. Some think he or his lawyers are trying to slow down or stop the trial by claiming health problems. Naniniwala itong mga ICC prosecutors at mga doktor dyan na sinasadya ito ng legal team ni Duterte para to slow down the process. Okay? Prosecutors especially want the assessment to check if symptoms might be genuine or exaggerated. Baka raw, ang sabi ng mga taga-ICC na talagang sinusuri nila ng mabuti kung ito ba'y totoo o exaggerate lang. Meaning to say, nagdududa itong mga ICC kay Duterte. And at the end of the day, naniniwala sila na pinipeke ni Duterte. Ang sa akin naman, ang aking reaksyon dyan, bias talaga kayo. Yun lang ang aking bias talaga kayo. Ito lang kapag merong mangyari ni Duterte sa panahon na mag-trial na kayo, huwag niyong sisihin si Duterte kasi mahirap yan Inakusahan niyo ang tao na namimeke sa kanyang Sino ba ang pinakauna na makapagsabi na merong diferensya yung utak mo? Di syempre, siya mismo, si Duterte. Kasi siya yung nasa katawan niya. Siya mismo ang number 1 na makapagsabi na merong diferensya. Hindi po kayo. Sino ba kayo? Doktor kayo, di ba? Doktor kayo. Ang tanong, nasa loob ba kayo ng katawan ni Duterte? Nararamdaman nyo ba ang nararamdaman ni Duterte? Na-monitor nyo ba? Napaisip ba kayo sa loob ng utak ni Duterte na ito pala yung utak ni Duterte ito yun okay lang, normal lang ito. So sinong papaniwalaan namin? Si Duterte mismo na nasa loob sa katawan niya o kayong mga doktor na
hanggang obserbasyon lang siguro kayo. O kung anong mga gadgets na pinapaniwalaan ninyo. Di ba? Kawawa si Duterte. And I confirm myself, in my own opinion, bias lang talaga kayo. Gusto lang nyo talagang si Duterte. Matrial. Di ba? This isn't a legal finding. It's part of the prosecution wants the expert to examine. So hindi pa ito hindi pa ito yung tunay na yung pinagdidebatehan natin kung guilty ba si Duterte or not guilty. Ito pa yung proseso pa rin ito kung matutuloy ba ang trial. Ngayon, ang posibleng mangyari sa ICC dahil sa nangyaring ito, the ICC will use the medical panel's reports to decide whether the confirmation of charges hearing should go ahead. So yan ang hihintayin natin kung sisimula na ba ang trial, na meron na silang nilabas na statement na hindi sila naniniwala ni Duterte. Pineke raw ni Duterte yung If the court decides he is fit, the next formal hearings and trial steps would proceed. Magpo-proceed nga. If the court still had serious doubts about fitness, that part of the case could be postponed again or evaluated regularly. But the case wouldn't necessarily be thrown out. Hindi naman iniiwasan ni Duterte yung kaso na iyan. Pero, ang mga legal team ni Duterte ay abalang-abala sa kanyang kalusugan kasi it will affect the case. Why? Kasi pwedeng matatalo si Duterte sa kasong ito dahil sa kanyang utak na medyo may diferensya na yung utak ni Duterte. Yan rin ang ikinatakot ng ng defense team. 'Di ba? So, having said that, hintay-hintay na lang tayo sa desisyon ng ICC dito. Pero ako halata na, obvious na, itutuloy talaga nila itong kaso na ito ni Duterte. Pero, watch ka dito. Kasi, undergoing pa rin yung sinabi natin na galit na galit ang Russia at ang Amerika dito sa ICC. Sabi pa ni Attorney Harry Roque, pwedeng anytime huhulihin itong mga judges na nabanggit ng Russia. Huhulihin. What do you mean by Aarestuhin. Na kung aarestuhin itong mga judges ng ICC at magde-decide itong Russia at itong Amerika na buwagin na itong ICC kasi wala na itong silbi sa mundo. Wala. Pati si Duterte, pati itong kaso ni Duterte, mapawalang bisa na ito at tuluyan ng makalaya si Duterte. Yan ang reality nito. That is the reality. So, kayong mga bumabatikos kay Duterte dito sa Pilipinas, yung mga jadik dyan, good luck sa inyo kung hindi kayo iiyak. Diba? At heto yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Sa nangyari ni Jose Cabral, okay? Sa nangyari ni Jose Cabral na nagurgur, maraming mga speculation kung siya ba ay naaksidente? Siya ba ay nagdepresyon at tumalon? At pangatlo, may kausap ba siya bago siya nagurgor at tinulak siya hanggang na wala siya? Ngayon, hindi pa tayo makapag-conclude kasi po iniimbestigahan. Pero I have my thoughts. I have my analysis. Okay? Kaya pala nasabi ito ni VP Sara. Okay? Pakinggan yung mabuti itong sasabihin ni VP Sara. Pakinggan yung mabuti. At i-analyze ninyo sa nangyari ni Jose Cabral. Pakinggan nyo. Play. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution.
They suppress and oppress opposition. Grabe. They assassinated their political enemy. Correct. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti Correct. kasi hindi siya nagbilin. But Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Diba? Yes. Lahat ng galaw ko, lahat ng ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila, ganito ang gagawin sa security mo, imo-monitor ka. Oh, that's one threat. But that is a possibility. You see what they're doing right now? Yeah. They are undermining my security. Hindi ko pa dinidiscuss ang galing sa PNP. Diba? Meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. Requirement in government offices, you have to utilize money before December 31. They cannot be divulged in public. It will compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. You cannot. That is why it is called confidential funds. Ayan Saan galing yan? Ayun! Ako nagtatanong. So, yun po. Diba? Kaya pala, itong si VP Sara, sinabi niya, kapag maggurgur ako, kasi ang daming nagbabanta sa buhay niya ngayon, kasi threat siya sa 2028. Kapag maggurgur siya, gugurgurin rin niya yung gumurgur sa kanya. Diba? Kaya pala ginanon niya. Pagbabanta ba yun? Hindi yun pagbabanta ha. Kasi if you choose na hindi ka magurgur, wag mong gurgurin si VP Sara. Ganun lang yung kasimple. Ginagawa niya yun para hindi siya magurgur. Diba? May binili na siya. Kung magurgur ako, ikaw, Cordapia, gurgurin mo rin yung naggurgur sa akin ha. So, syempre, maririnig yan sa mga gustong gumurgur sa kanya. Matatakot na yan. Di ba? Kasi, kapag maggurgur itong babaeng ito, alam na ng mga naggurgur sa kanya na magugurgurin sila. Kasi may binibilin lang siya. So, kung ayaw niyong maggurgur, huwag niyo akong gurgurin. Parang ganon yung ibig sabihin ni VP Sara. Okay? So, naalala ko tuloy itong mga pinagsasabi ni VP Sara. Ganon pala. Lahat ng mga posibleng source ng mga ebidensya na makapagsabi sa mga kalokohan nitong administrasyon na ito ay ginugurgur nila. Nagtatanong lang tayo ha. Ginugurgur ba nila? May kinaugnayan ba ito sa sinabi ni VP Sara? Kayo nang mag-theory, anong theory ni dito? Kayo nang mag-analyze. I-comment nyo sa comment section. Ano sa tingin ninyo? Tama ba si VP Sara sa kanyang mga pinagsasabi? Okay? Babasahin natin yan sa comment section ang inyong ideas. Okay, so like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng politika sa bansang Pilipinas. Okay, like and share. At sa mga first time, bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.